ng microphone at hindi maglulong. Mas marinig nyo ang bawat mensahe, bawat salita ng ating Panginoon Diyos. So mga brothers and sisters, sa ating pananampalataya, handa na po ba kayo sa ating mensahe? Sa kabila ng inyong pagkahanda, sa kabila ng inyong pagkahanda na makinig ng salita ng Panginoong Diyos, is wala akong nagiging ang ibang paraan kung paano nyo pa makuha ang salita ng Panginoong Diyos, kundi ito ay araw-araw ninyong basahin pag-uwi nyo sa inyong mga bahay. Amen. Tuwing linggo kayo nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos, ngunit mas makalat, mas maganda na tayo ay magkaroon ng pakikinig, magkaroon tayo ng meditation, pag-ulay-ulay ng kanyang salita, araw-araw. Amen? Amen. Tatanong niyo sa akin, Pastor, ano yung ating pagbubulay-bulayan ng salita ng Panginoong Diyos? Yung mga Bible verse na binibigay namin sa inyo dito sa proyekto, pwede niyo isulat, pwede niyo ilagay sa inyong cellphone, para pag-uwi sa bahay, bawat verse is Monday ito, Martes ito. Hindi lang isang versikulo, kundi buong kapitulo. Para ito ay talagang tumatak, ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa inyong buhay. Sapagkat ang salita ng Panginoong Diyos ay tulog, walang epekto kung ito ay hindi binabasa at hindi ito binibigkas. So, minamabuti, ini-encourage ko po kayo mga brothers and sisters in Christ, no? Na sanayin natin bigkasin ang salita ng Panginoong Diyos araw-araw. Yung mga nabanggit na mga Bible verse dito, kahit hindi nyo ma-memorize, banggitin nyo lang, lakasan ninyo, o sambitin ninyo sa pamamagitan ng inyong mga bibig, at tuwing inyong binabanggit ito ay nagkakaroon ng kapangyarihan, ito ay nagbibigay sa inyo ng pagtaas, pag-promotion ng inyong buhay. Ika nga sa salita ng Panginoong Diyos, ang promotion, ang pagtaas ng kwalidad ng isang tao ay hindi nanggagaling sa kanluran o sa silangan, kundi ito ay nanggagaling walang iba, kundi kay Yahweh na ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Amen? Amen. At dahil dito, nung nakarang linggo ay tayo ay nagkaroon ng pagbubulay-bulay. Narinig ninyo nung nakarang linggo ang tungkol sa success, kung paano tayo magkakaroon, kung saan matatagpuan ang katagumpayan ng buhay na ito. Ngunit bago tayo magsimula, is nice ko kayong i-encourage mga brothers and sisters na bumati muna kayo ng 2 o 3 brothers and sisters sa inyong katabi, sa likuran, sa inyong harapan. Okay lang po ba? Magpatihan muna tayo. Okay. Nabati na. So, anong sabi? So, nabati nila ang inyong mga kapatid sa front, sa side, at sa back. Tama? Front, sa side. Nabati nila ang mga kapatid ninyo sa akin. So, tayo magpatuloy na. So, nakarang linggo na pag-aralan natin na ang katagumpayan ng isang tao, kumbaga sa mundo ay sinasabi kung ano ang meron ka. Kung anong meron ka, yun ang batayan ng mundo ito na ikaw ay matagumpay. Ngunit sa mata ng ating Panginoong Diyos, hindi kung ano ang meron ka, kung sino ang meron sa iyong buhay. Amen? Napag-aralan natin yan nakarang linggo. At sa mata ng mundo ito, ang katagumpayan ng isang tao ay nakabatay kung ano ang natapos mo, kung anong nagawa mo. Ngunit sa mata ng Panginoong Diyos, para ikaw ay masasabing matagumpay, ay kung ano ang natapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Amen? Napakasimple ng magandang balita. Napakasimple ng Ebanghelyo. Napakasimple ng Bible. Ngunit ang problema, tayong mga tao
ay nagbibigay ng kahirapang intindihin, nagbibigay ng sakit ng ulo kung paano intindihin ang Ebanghelyo, ang tunay na balita ng ating Panginoon Kristo. At dahil dito, meron po kayong mapapagpilian. Mamili kayo. Ikaw ba ay magdidepende? Ikaw ba ay patuloy na magdidepende sa iyong sarili? O kung ikaw ba ay patuloy na magdidepende sa ginawa ng ating Panginoon Hesus sa cross ng Calvary? At ang tanong dito is kung kanino ka magdidepende. Kanino ba nakadepende ngayong oras na ito? Ikaw ba ay nakadepende sa sarili mo or kay Jesus? Kaya ang tanong dito is, sino ang gusto mong lumaban para sa iyong buhay? Yung sarili mo ba? Ikaw mismo ang gusto mong lumaban sa iyong sarili? Sa laban ng buhay na ito? Or ang ating Panginoong Diyos ang lalaban para sa iyo? Katulad ni Haring David, nung kinalaban niya si Goliath, si David na isang Si David na isang paslit, 17 years old, ang kalaban niya isang gigante. Anong sabi niya? Ang laban na ito ay hindi ko laban, kundi ito ay laban ng ating Panginoong Diyos. At siya ay binigyan ng katagumpayan sapagkat nilagay niya sa kanyang puso, nilagay niya sa kanyang pananampalataya na ang laban kay Goliath ay hindi niya laban, kundi ito ay laban ng Panginoong Diyos. Ganoon din sa inyong mga buhay, sa iyong buhay. Kung mayroon kang kalaban sa buhay na ito, ang kalaban mo ba ay kahirapan? Kalaban mo ba ay ang iyong trabaho? Pitsi-pitsi ang iyong trabaho? Nawawala ng iyong negosyo, naapektuhan ng iyong negosyo? Lagi mong babanggitin. Ang laban na ito ay hindi ko laban, kundi ito ay laban ng ating Panginoon Diyos. Katulad ng isang kanta, ang laban na ito ay para sa iyo. Ngayon, kung sa sarili natin, tayo ay nakadepende, patuloy tayo nakadepende sa ating sarili, ito ay magdudulot ng kabalisahan, ito ay magbibigay sa atin ng stress. Ngunit kung ang ating katagumpayan ay patuloy na nakadepende sa ating Panginoong Diyos, tayo, imbis na mayroon tayong stress o kabalisahan, is mayroon tayong kapayapaan. Kapayapaan upang bantayan ang ating mga puso, upang bantayan ang iyong puso mula sa stress. Kahit na puno-puno ka ng problema sa iyong buhay, ngunit mayroon kang kapayapaan, hindi ka kahit kailanman matitinag na kabalisahan ng buhay na ito. Kaya sabi niya sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7, ano sabi niya? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. O sa ibang salita, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin. Huwag kayong mabalisa sa anumang inyong susuotin. Sa inyong trabaho, sa inyong pagkakitaan, huwag kayong mabalisa sa inyong negosyo. Salit, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Mayroon tayong kapayapaan sa kabila ng ating mga problema sa buhay. At ang kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundong ito. Sapagkat ang kapayapaan na binibigay ng mundong ito is panandalian lamang. Temporary lamang. Hindi pang matagalan. Ngunit ang kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, ito ay pang matagalan, ito ay patuloy natin mapapanghawakan na magbibigay sa atin ng guard. Kumbaga, babantayan niya ang ating mga puso upang hindi tayo magkaroon ng kabalisahan. Kumbaga nanay, nandiyan na si Bombay, maninigil na. Dati, ninenervyos ka. Pero dahil mayroong kapayapaan, relax ka lang. Hindi ka natataranta. At ang kapayapaan na
sinasabi dito ng ating Panginoong Diyos ay katulad ng mga ng kapayapaan na binabanggit nila Brother Vincent at saka ni Brother Jam na shalom. Pag sinabing shalom, hindi lang kapayapaan, kundi ito ay tumutukoy din sa kasaganaan, ito rin ay tumutukoy sa kalusugan, ito rin ay tumutukoy sa kapanatagan at kaligtasan ng iyong buhay kasama na ang iyong pamilya. Ngayon, ikaw ba ay dumaranas ng kakulangan ngayong panahon na ito? Ikaw ba ay nawawalan ng trabaho? Yung trabaho is hindi permanente, no? Wala. Senior citizen na ito. Pagpapahin nila na ako. Okay, sige. Mag-usapan natin ulit. Or nawawalan ka ng mapapagkakitaan, naapektuhan ng iyong negosyo, to the point na patong-patong na ang utang mo sa Bombay, naapektuhan ng iyong kalusugan. Ngayon, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo kapag nakaranas ka ng mga ganong mga problema na binanggit ko? Ito ang pinakamagandang oras na ibalik mo ang iyong sarili papunta kay Jesus. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Amen. Ngayon ang tanong is, Dok, Pastor, anong magagawa ni Jesus sa aking buhay? Ha? Kaya ba niya akong iligtas mula sa dagok ng buhay na ito? Ang sagot dito is, sure. Okay, banggitin natin lahat. 1, 2, 3. Sure. Amen. Pag sinabing sure, siguradong sigurado. Sinabing sure, yes na yes, sapagat sabi niya sa Korinto, ang lahat ng pangako ng Panginoong Diyos ay palaging oo. Palaging yes. Yes ng yes. Tulad ng ginawa niya kay Joseph na napag-aralan natin noong nakarang linggo, na kaya niyang gawin din para sa iyo. Kung anong ginawa ng Panginoong Diyos kay Joseph, ay kaya niya rin gawin ito para sa iyo. Ngayon, meron ba kayong kilalang tao na katulad ni Joseph? Mayroon. Naalala ko tuloy ang buhay ni Joseph. Na kumbaga si Joseph ay isang taong nadapa na, nalugmok na, nigudgud pa ang mukha sa putikan. Talagang baksak na siya, si Joseph. At kung mayroon kayong taong kilala na gano'n, gusto kong sabihin sa inyo na yung tao na yun, still mayroon sa paningin ng mundo ay walang kapag-asa-pag-asa. Ngunit sa paningin ng Panginoong Diyos, kung malalaman niya lang ang sekreto ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay, ito ay patuloy na maitataat, patuloy niyang maiangat ang kanyang buhay. Sabi nga ng Panginoong Diyos sa salita niya sa Samuel, ang isang taong mahirap, isang taong dukha, ay kaya kong itaas, kaya kong ipantay sa mga opisyales na tulad nila Duterte. Kaya kong itaas, ipigit ang kanyang buhay mula sa kahirapan patungo sa kasaganan. Kaya kung titignan natin sa mata ng mundo, is masasabi natin kawawa o walang pag-asa. Ngunit sa mata ng Diyos, tandaan natin, hindi kung ano meron ka, kundi kung sino ang meron sa buhay. Ngayon, paano ginawa ni Lord? Paano ginawa ng Panginoong Diyos na maunlad si Joseph? Pag-aralan natin ang buhay ulit ni Joseph para tayo ay magkaroon ng aral, makapulot tayo ng paraan ng isang mga gold nugget kung paano tayo matutulad ni Joseph. So, basahin natin sa Genesis chapter 39, verses 3 to 5. Ano sabi niya? Nakita ng kanyang amo, at itong amo na to si Potiphar, nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya. Sino niya? Si Joseph. At ang lahat ng ginagawa ni Joseph o ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Verse 4, kaya nakatagpo si Joseph ng biyaya sa paningin ni Potiphar, sa paningin ng kanyang boss, at ginawa niyang kanyang katulong. Ipinamahala niya kay Joseph ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari ay inilagay niya sa kanyang pangangasiwa.
Verse 5, mula ng panahon na si Joseph ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari, sa bahay at sa para. So dito natin makikita na ang bawat gagawin ni Joseph, ito ay nagtatagumpay. Ang kamay ni Joseph ay punong-puno ng pagpapala. So ganoon din sa iyong buhay, kung nanaisip mo ang presensya ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, ang iyong kamay ay magiging kamay ng pagpapala para sa iyong pamilya. So meron ka ng karapatan bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Panginoong Diyos, na patungan mo ang bawat ulo ng iyong mga anak. Banggitin mo, ideklara mo sa iyong buhay ng iyong anak kung anong gusto mong makita sa iyong anak. Banggitin mo, itong anak ko na ito, dinideklara ko, siya ay magiging presidente ng Pilipinas o ng isang kumpanya. Okay? Itong anak ko na ito, siya ay magiging 10 beses na matalino, kasing talino ni Daniel. Sapagkat ito ay binibigkas mo, nagbibigkas ka ng pagpapala. Ngayon, paano nangyari yun? Si Jesus ang magpapangyari at hindi ikaw. Ulitin ko, paano nangyari yan? Ang Panginoong Diyos ang magpapangyari at hindi ikaw. Tulad ni Joseph, nakita ni Potiphar, yung kanyang amo, na hindi sa kasipagan, katiyagaan at abilidad ni Joseph. Dito sa binasa natin sa verse 3 hanggang 5, wala tayong nakikita na sinabi ng kanyang amo na si Joseph ay masipag, although si Joseph ay masipag. Pero hindi sinabi ng kanyang amo na ang kanyang katulong o kasambahayan na ang pangalan ni Joseph ay masipag. Hindi niya sinabing matyaga, hindi niya sinabing maabilidad si Joseph. Kundi anong sabi niya, makikita natin na ang Panginoon ay kasama ni Joseph. Kundi nakita ni Potiphar, nakita ng kanyang amo na kasama ni Joseph ang Diyos, kaya si Joseph ay naging maunlad. Yun ang sikreto na dapat natin pulutin sa iyong buhay. Maaaring si Joseph ay pinagukay niya ng balon. Sa dami-dami mga nagukay ng balon, nung si Joseph ay nagukay ng balon, maraming tubig. Samantalang yung mga kasama niya waring nagukay ng balon, walang nakitang tubig. O kaya maaaring si Joseph ay nagtanim ng palay. Yung ibang mga magsasaka, kukunti lang ang kanilang kanin. Ngunit nung si Joseph ang siyang nagtatanim, at tabi-tabi, magkakatabi is mas marami ang ani. Nung nagtanim si Joseph, maaaring ganun. Kung maaaring yung isa sa mga membro o anak ni Potiphar o ng kanyang amo is nagkasakit. Tinawag si Joseph. Joseph, kuha ka ng tubig, pahiran mo ang aking anak na may sakit. Maaaring pumunta si Joseph, yung kamay niya na may pagpapala, nahawakan yung may sakit na anak ni Potiphar. Paghawak, gumaling. Maaaring ganun. Ito ang mangyayari, hindi sa abilidad ni Joseph, kundi kasama niya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Napakaganda, di ba? Kaya napakaganda na ang presensya ni Lord ang makita sa iyong buhay. Parati ka palang wala, kapag sinasabi is nakikita na nila ang presensya ni Lord. Kumbaga parating ka pa lang, wala ka pang sinasabi. Dati wala kang datong. Ngunit nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, ikaw ay naging may dating na. Parating ka pa lang, hindi ka pa nagsasalita. Talagang nararamdaman na nila ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kaya dapat maintindihan natin kung paano tayo magdepende kay Jesus. Lalong-lalo na sa mundong masyadong nakatutok sa galing ng tao, sa mundong ito na masyadong nakatutok sa abilidad ng tao. Kundi tayo ay intindihin natin kung paano tayo magdepende kay Jesus. Patuloy tayo na magdepende at tumutok kay Jesus
sa kanyang cross, sa kanyang kumpletong trabaho para ikaw ay magkaroon ng pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, maniwala ka. Ito ay paniwalaan mo ang kumpletong trabaho ni Jesus sa cross ng Kalbaryo at ito ay makikita mo ang katagumpayan ng iyong buhay. Hindi ko lang nais na mapakinggan mo itong mensahe na ito, kundi nais ko rin na ito ay matanggap mo ang kumpletong pagpapala ng Panginoon Diyos na ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Yung kanyang presensya, yung kanyang kapangyarihan, ang siyang kumikilos sa iyong mga kamay, at ito ang magbibigay ng katagumpayan sa lahat ng iyong mga ginagawa. Ngayon, makikita mo ito. Makikita ng boss mo kung ikaw ay nagtatrabaho sa anbayan, kung ikaw ay nagtatrabaho sa crossing ba yun? Sa mga beach resort yan. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, sa SPA, makikita ng boss mo na parang merong kakaiba sa iyong buhay. Mayroon kang kakaiba sa buhay mo na wala sa iba. Na hindi mo ipaliwanag ng boss mo tuwing tumitingin siya sa iyo is parang mayroong hindi mo ipaliwanag na presensya, na kapangyarihan sa iyong buhay na ito ay magbibigay sa iyo ng promotion, magbibigay sa iyo ng pabor, na ibibigay sa iyo ng boss mo sa pamamagitan dahil sa presensya ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Amen? Makikita ng boss mo na special ka sa iba, kaysa sa iba. Ibang-iba talaga. Yun ang trabaho ni Lord Jesus sa buhay mo. Yun ay hindi mo trabaho, kundi ito ay isang pabor na ginawa ni Jesus sa iyong buhay. Kahit na sabihin ng mundong ito na, ay ito si ganito, hindi siya kwalipikado. Ito lang ang natapos niya. Ito lang ang kanyang nakumpleto, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ng ganito-ganito. Ito kadalasan nakikita ng mundong ito. Ngunit dahil si Jesus ay nasa iyong buhay, ikaw pa rin ay naiiba. Amen? Para natin natin yung Amen. Sa mundo, kinakailangan mong magtapos ng mga talagang matitinding pag-aaral, mga doctorate, mga philosophy, mga gano'n, na ang pangalan mo isang mahaba-haba, mga medical doctor, mga PhD, mga gano'n. Ngunit sa mata ng Panginoong Diyos, kahit na wala kang natapos, still, ang sabi ko mga kanina, ang promotion na ibibigay sa iyo ng boss mo ay hindi nanggagaling sa silangan, hindi nanggagaling sa kanluran, kundi bibigyan ka niya ng promotion, bibigyan ka niya ng pabor na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kahit may naalala ko na isang Bible character. Sa isang Bible character, yung kanyang boss ay gusto siyang pakayin. gusto siyang paalisin. Gusto siyang talagang ayaw pansinin, ayaw bigyan ng papuri, ayaw bigyan ng papor. Ngunit dahil ang Diyos ay nasa kanyang buhay, ang lahat ng kanyang ginagawa, ang lahat ng kanyang mga kinikilo ay pinagtatagumpay ng ating Panginoon. Narinig niyo po ba ako? Amen. Kaya sabi niya sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 18 verse 4. Thank you, brother. Thank you. Sinabi niya sa 1 Samuel chapter 18 verse 14, sabi niya, nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang mga gawain sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Itong si David na to, hindi pa siya hari. Kundi itong si David na to, isang pastor lang na panahon na yun. Siya ay tumutugtog sa kanyang boss. Sinong boss ni David? Si Saul. At si Saul, si David ay habang tumutugtog upang alipin ang kanyang boss na si Saul, ay dahil gusto siyang patay, kumuha siya ng sibat at sinibat si David. Ngunit nakailang. Sa dami-dami ng mga problema na ginawa ng boss ni David, still, ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos, nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang mga gawain sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. At napakabuti ng Panginoong Diyos sa buhay ni David. Biruin mo isang pastor, isang nagalit lamang
Biruin mo, dahil sa pagod, dahil sa presensya ng ating Panginoong Diyos, ano nangyari? Itong tao na ito na si David, na isang paslit, na hindi pinapansin ng kanyang tatay na anak, is naging hari ng buong Juda. Itinaas ng Panginoong Diyos ang kanyang buhay, at ito ang sinasabi ng sekreto na inyo rin matutunghayan, na inyo rin matatanggap sa inyong buhay kapag kasama mo ang ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. At doon sa sinasabi niya sa John chapter 15 verse 5, ano sabi niya? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mangsangan, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Ito sabay-sabay natin basahin na. 1, 2, 3, go. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo, ay walang-wala tayo magagawa. Kaya marami tayong mga Kristiyano, marami tayong mga kasamahan sa pananampalataya na nakakalungkot na kahit na wala si Jesus sa kanilang buhay, ay naniniwala sila na still kaya pa rin nilang magtagumpay. Still kaya pa rin nilang maging mayaman sa kanilang buhay kahit na wala si Jesus sa kanilang buhay. At kapag ganito nangyari sa sistema, sila ay bumabalik sa sistema ng batas. Sila ay bumabalik sa sistema ng batas. Sariling lakas. Ito yung dali. Okay, bumalik tayo sa kung ikaw ay naniniwala, na ikaw ay magtatagumpay nang wala si Jesus, ay malaking pagkakamali, napakalaking pagkakamali ang iyong kinakaharap. Sapagkat sabi niya sa kanyang salita, wala kang magagawa kung ikaw ay nakahiwalay kay Jesus. At kung ginamit mo ang iyong sariling lakas upang magtagumpay ka, kung ginamit mo ang iyong sariling kagalingan, sariling mong talino, o abilidad upang ikaw ay magtagumpay, ikaw ay bumabalik sa sistema ng batas. At kapag ikaw ay napunta sa batas, ano mangyayari? Kapag ito ay napunta ka sa ilalim ng batas, ginamit mo ang iyong sariling lakas, ang iyong sariling talino, sarili mong kakayahan, ano mangyayari? Mawawala ng epekto si Jesus sa iyong buhay. Mawawalan ng epekto sa iyong buhay kahit ang iyong beses manalangin, kahit anong gawin mong panalangin, walang epekto si Jesus sa iyong buhay. Sapagkat ikaw ay still nakapokus sa iyong sariling kagalingan, sa iyong sariling kalakasan. Kaya nga sabi niya sa Galatia, chapter 5, verse 4, ano sabi niya? Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa utusan. Ibig sabihin, kung kayo ay nagsisikap na mabuhay, na gusto mong maging matagumpay sa ilalim ng batas, kung ikaw ay gusto mong magtagumpay sa pamamagitan ng inyong kalakasan, ano sabi niya? Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, tayo mga Kristiyano na nandito, ikaw na Kristiyano na nandito, ayaw mo nawawala ng epekto si Jesus sa iyong buhay. Tama po ba? Tama, no? Kasi once na nawawala ng epekto si Jesus sa iyong buhay, hindi ka pwede matatawag ng Kristiyano. Kaya nga tayo tinatawag na Kristiyano sapagkat tayo ay patuloy na nakadepende kay Jesus, patuloy tayong kumikilos sa pamamagitan ng kanyang grasya at hindi ng ating sariling kalakasan. At ang maganda dito, kung patuloy mong kinikilala si Jesus sa iyong buhay, ang grasya ng Panginoong Diyos ay ibubuhos niya sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong kalusugan. Ngayon, kung ikaw nga isang Kristiyano, ngunit patuloy kang nabubuhay sa ilalim ng batas, patuloy kang nabubuhay sa iyong sariling lakas, ano mangyayari? Hindi kailanman makakapasok si Jesus sa iyong buhay
Hindi pwede ni Jesus ang grasya sa iyong buhay sapagkat ito ay ayaw mo. Sapagkat ito ay ayaw mong tanggapin. At pag nangyari ito, si Jesus ay patuloy na naghihintay para sa iyo. Si Jesus ay patuloy na naghihintay upang ihinto mo na magdepende ka sa iyong sarili. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ba ako? Nakuyos na naman. At sa Kanya ka lang dumipende. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Naghihintay ang Panginoong Diyos na dumipende ka sa Kanya. Sa Kanya lamang at wala nang iba. Kaya dalangin ko sa buhay mo. Dalangin ko sa buhay mo na nawa ay maranasan mo ang grasya ni Lord sa buhay mo at patuloy mong hayaang umilos siya. Mag-relax, maging panatag. Kapag inuulit ko, tayo ay nasa panahon ng grasya. Hindi tayo nasa panahon ng batas. Hindi tayo ngayon nasa panahon ng sariling kalakasan. Hindi sa tayo ay nasa panahon ng sariling talino, kundi tayo ay patuloy na nasa ilalim ng awa ng Panginoong Diyos, ng grasya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay hindi na ako patumpik-tumpik pa, hindi na ako magpapatagal-tagal pa, tayo nalawag na tayo sa ating Holy Communion. Hindi na mga Kristiyano, nais natin magkaroon ng epekto sa Jesus sa iyong buhay. Amen. Amen. Kaya sa totoo lang, napakadali maging Kristiyano eh. Tayo lang mga tao ang nagpapahirap sa ating mga sarili. Ang kabutihan ng Diyos at hindi kabutihan mo. Kung nagkagawa ka ng kasalanan, nagdidismurahe ka na. Dapat, the more na nakakagawa ka ng kasalanan, is the more na ikaw ay patuloy na kumapit sa kanyang grasya upang bigyan ka niya ng kapangyarihan, upang bigyan ka niya ng kalakasan, upang ikaw ay bumilos sa ilalim ng grasya ng Panginoong Diyos. At upang ang kasalanan ay hindi mag-aari sa iyo. Amen? Amen. So tayo ay nadamo na sa ating Holy Communion. Kayo po ba ay napagpala? Amen. Thank you, Brother Robert. Kanina si Brother Ruben, si Brother Steven, si Brother Ilaisa na kayo pala. Ngayon, bago tayo dadamo, nais kong magbalita sa inyo ng kunting balita lang tungkol sa mga current events na nangyayari sa mundo ito. Ayon sa propesiya ng salita ng Panginoong Diyos, is magkakaroon ng World War III. No? At yung World War I is ang namatay is mga milyon. World War II, marami namatay, mga 50 milyon. Pero ayon sa propesiya sa salita ng Panginoong Diyos, sa World War III, ang mamamatay is bilyon. So, sa nangyayari sa Israel ngayon, sa mga paligid niya, is kunting pitik na lang is magkakaroon na ng World War III. So, bilang mga Kristiyano na nasa Pilipinas, tayo patuloy madalangin sa kaligtasan ng bawat isa. Kung darating man yung World War III na yun, is tayo ay patuloy na bumabit sa grasya ng Panginoong Diyos. At kung ito ay ating gagawin, tayo ay kanyang ililigtas, tayo ay kanyang pupunta. Amen.